Magandang araw mga boss. Ituloy ko lang itong PMS ko dito sa sasakyan ni customer. Kung makikita nyo, chine-check up ko yan kung meron siyang kalog sa ball joint, tie rod, suspension arm. Pero dahil nga sa okay naman, pati yung bearing nito okay din. Tatanggalin ko itong gulong mga boss dahil sa yung preno nito sa harap, yung brake pad niya. Isang taon na lumipas, hindi pa yan na-check up. Halos araw-araw ginagamit daw ni customer itong sasakyan niya. Kaya nga nung mabuksan ko ito, matindi na yung kumapit na alikabok dyan, pati yung kalawang dito sa rotor disc. At pag ganito nakulang ka talaga sa maintenance, pag nagpreno ka, makakarinig ka talaga ng sipol. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, pina-start ko na itong sasakyan ni customer. Tsaka ko ngayon pinalagay sa drive dahil nga sa lilinisan ko itong rotor disc niya gamit itong sandpaper. At yan na mga boss, ubikot na itong rotor disc ni customer. Tsaka ako ngayon gagamitan ng sandpaper yan. Ayan, ganyan. Kasi kung ano, may hirapan akong iikot-ikot ko itong rotor disc niya Unang-una, front wheel drive to. Mahirap ipihit yan. Kaya ang ginawa ko, ayan, pinaandar ko na lang itong sasakyan ni customer. Ang ibig kong sabihin, pinalagay ko siya sa drive. Tapos, idinigit ko ngayon itong sandpaper habang umiikot itong rotor disc para malinis siya at matanggal yung kumapit na kalawang pati mga alikabok niyan. At pag okay na, pa-switch off mo na itong makina. Gamit ka ngayon ng socket wrench sa number 14. Tatanggalin mo naman yung dalawang sliding pin dito sa brake caliper. Importante mga boss na itong dalawang sliding pin, malinis mo yan bago siya ibalik. Pero bago yon, iangat mo muna itong brake caliper mo dahil nga sa i-check ko muna itong brake pad niya kung makapal pa or manipis. Pero dahil sa makapal pa itong brake pad, lilinisan ko lang yan mga boss at nakita ko na kung ano ang pinanggalingan ng pagsipol dito dahil nga itong ibabaw niya, kung makikita nyo, ibig kong sabihin itong ibabaw ng brake pad or lining masyado na siyang makinis at patigas. Na ultimo nga itong ginagamit kong liha, halos dumadaplis siya, dumudulas dahil nga sa sobrang tigas na nitong brake pad. Kaya importante mga boss, pagtsagaan yung matanggal yung nasa ibabaw niyan at may ibalik nyo siya sa dati niyang kulay na medyo light. At dahil okay na ako dyan, ito namang isa pang brake pad. Kaya lang nakalagay yan dito sa brake caliper niya. Tanggalin nyo lang yan mga boss. At pag natanggal nyo na yan, tingnan nyo kung anong pagkakaiba pag malinis na siya mga boss. Pagtabihin ko sila. Kung mapapansin nyo, pag natanggal nyo na yung matigas dito sa ibabaw ng brake pad, medyo maglalight na yung kulay niyan. Kaya ang gagawin nyo lang dyan mga boss, lilihahin nyo lang siya. Kasi nga mga boss, ayan yung pinagmumula ng ingay. Yung pag inapakan mo yung brake pedal mo, makakarinig ka ng sipol or ingay dito sa harapang gulong mo. Kaya kung hindi pa naman siya manipis at hindi pa siya palitin, pwede mo siyang lihahin or linisin, ibig kong sabihin. At kung makikita nyo mga boss, okay na itong dalawang brake pad, malinis na siya. Pero gagamitan ko pa rin yan ng brake cleaner para sigurado na kung meron man kumapit na malagkit dyan, mawas out talaga. At pag okay na, huwag mo munang ilagay itong brake pad. Patuyuin mo muna yan. Dito ka muna sa rotor disc mo. I-sprayan mo rin yan mga boss. Nitong brake cleaner mga boss, kabilaan yan, isprayan mo syempre naman. At pag okay na, pa-switch off ko ulit itong makina at pwede ko na ngayon ilagay itong brake pad na nilinis ko. Sa paglagay naman itong brake pad mga boss, madali lang yan. Itapat mo lang siya dito sa ganyan, tsaka mo ngayon siya itulak. O diba? Okay na. Tapos dito naman tayo sa brake caliper. Gamit ka ng paintbrush mga boss, linisan mo muna yan para matanggal yung alikabok na kumapit dyan. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang brake pad. Dito nakalagay yan mga boss sa brake caliper, nakikita nyo. Meron din siyang guide na pag nilagay mo itong brake pad na hindi ka mahihirapan, ibuka mo lang itong clip niya. Ayan mga boss, kung makita nyo, ibinuka ko. Tapos papasok yung parang nakaumbok dito sa brake pad sa butas ng brake caliper. Kailangan yan mga boss, lumapat itong brake pad dito sa brake caliper. Ganyan mga boss, lapat na yan. Ibig sabihin yan, okay na. Pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo kasama yung brake pad dito sa rotor disc. Kaya lang may problema, hindi na siya magkasya itong brake caliper dito sa rotor disc. Dahil nga sa nang in-start pala ito ni customer kanina, naapakan niya yung brake pedal kaya yung piston lumabas. Automatic kasi itong sasakyan mga boss. Importante na pag nag-start ka, kailangan mo talagang apakan yung brake pedal. Pag ganyan naman mga boss, madali lang. Tanggalin mo lang yung isang brake pad, tapos gumamit ka ng flat screw. Pero sandali lang para alam niyo rin, yung piston na yan mga boss, lumabas siya ng kaunti. Kaya hindi ko may pasok itong brake caliper dito sa rotor disc. Kaya ang gawin nyo, itukod nyo itong flat screw dito sa rotor disc, tsaka nyo ngayon siya hilahin.
para yung piston papasok sa housing ng brake caliper mo, at pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik itong brake pad na tinanggal mo. Importante mga boss, mailapat mo ulit yan ng maayos. At ito naman dalawang sliding pin bolt niya, importante na malinis yan. Tapos lalagyan ko yan ngayon ng grasa para itong dalawang sliding pin bolt niya magandang maglalaro yan dito sa loob ng brake caliper holder mo. Ayan mga boss, nailagay ko na yan dito sa brake caliper. Ipapakapit ko na yan sa thread niya, tsaka ako ngayon gagamitan yan ng impact wrench ko gamit yung socket wrench sa number 14. Siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo nitong dalawang sliding pin bolt nyo dito sa brake caliper. At dapat itong brake caliper nyo taglalaro ng ganyan yan mga boss, nag-atras abante siya para itong brake pad mo hindi siya persadong nakadikit dito sa rotor disc. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, ilagay ko na itong gulong. Siguraduhin nyo lang naman mga boss kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, yung mga nut nyan dapat maayos yung pagkakahigpit nyo para wala kayong problema. At dahil sa okay na ako dyan, dito naman ako sa kabilang side, tanggalin ko rin yung gulong nyan. Dito naman sa kabilang side mga boss, same procedure lang din naman ng trabaho, ganun at ganun din ang gagawin nyo, wala namang pagkakaiba. Ang importante lang naman dito mga boss, ma-check nyo itong brake pad nyo kung manipis ba siya or makapal pa. At dahil sa makapal pa naman itong brake pad niya, linisan ko muna itong rotor disc ni customer. Siyempre, gagamit ka ulit dyan ng liha, ididikit mo itong sandpaper mo habang umiikot itong rotor disc para matanggal mo yung kalawang na kumapit dyan. Both side nitong rotor disc mga boss, dapat maliha mo yan. At pag okay na, pwede mo na ngayon gamitan yan ng brake cleaner. Mas mabilis kasi makakapaglinis ng rotor disc mga boss kapag naka-start itong sasakyan tapos ilagay mo siya sa drive. At pag okay na, tsaka mo ngayon tanggalin itong brake caliper gamit itong socket wrench mo na number 14. Ganun lang din mga boss ang procedure. Luluwagan mo yung dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper. Na pag maluwag na yan, pwede mo na yung hugutin parehas. Tapos, ito naman brake caliper mo, iangat mo na yan. Tsaka mo ngayon tanggalin itong brake pad. Ayan, tanggal ko na yung brake pad. Alam nyo mga boss, sinasadya kong iba-ibahin ko yung pag-style ng paggawa. Para hindi na kayo magtanong, alin ba ang dapat kong unahin dito? Dapat ba yung brake pad dito sa rotor disc o yung brake pad dito sa brake caliper? Kahit alin dyan ang mauna mga boss, pwede. Dahil sa paglinis naman ng preno nito mga boss, wala naman big deal dyan. Kayang-kaya nyo yan. Nakita nyo naman yung pagkakaiba nung nalinis na at hindi pa nalinis mga boss, di ba? Yung hindi pa malinis, nakita nyo makintab siya eh. Tapos pag tinuktok mo yan mga boss kahit anong bagay, parang bato yan sa tigas. Pero kapag natanggal mo na yung nasa ibabaw niya na tumigas itong brake pad, lalambot na yan mga boss, na pag inapakan mo pa yung brake pedal mo, smooth na siya, wala na siyang sipol. Lalo na mga boss, kung makikita nyo, gagamitan ko pa yan ng brake cleaner para siguradong malinis itong brake pad pag ikinabit ko. Pero kung wala naman kayong budget mga boss, pwede naman hanginan nyo na lang yan after nyo siyang maliha, o kaya naman hugasan nyo siya ng tubig. At pag okay na, huwag nyo naman syempre kalimutan punasan itong dalawang sliding pin bolt. Ilagay ko na itong brake pad mga boss. Ulitin ko lang mga boss, dito sa brake caliper holder mo, meron niyang gatla. Ayan ang pinaka-guide mo. Itapat mo lang dyan itong brake pad mo sa gatla nitong brake caliper holder. Pag naitapat mo yan yung baba at saka yung taas, tsaka mo ngayon siya idiin. O di ba? Ganun lang. Nailagay mo na itong brake pad, di ba? Madali lang. Tapos dito naman sa brake caliper, kung makikita nyo, meron itong dalawang butas eh. Ayan o, nakita nyo tinuturo ng daliri ko, meron siyang dalawang butas. Na dito naman sa likod ng brake pad mo, meron naman dalawang bilog na umbok yan. Yan mga boss yung tinuro ng daliri ko. Diyan mo ngayon itatapat itong brake pad mo sa butas na yon. Dapat lumapat siya. Ibig sabihin nun, na-shoot mo itong brake pad mo. O yan mga boss, o tingnan nyo. Lapat na siya. O, diba? Wala siyang uwang dapat. Kaya pag ganyan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo dito sa rotor disc. Tapos, bago mo ilagay itong sliding pin bolt mo, importante na mapahiran mo ng grasa yan. Pag ipinasok mo na yan dito sa brake caliper holder mo, tsaka mo ngayon ipakapit yan sa thread nya, at ganoon din itong isa pang sliding pin bolt mo, pahiran mo rin yan ng grasa bago mo yan ilagay dito sa brake caliper holder mo. Ganon din mga boss, pag nailagay mo na itong sliding pin bolt mo, ipakapit mo na yan sa thread nya para pag hinigpitan mo yan gamit yung impact wrench mo, siguradong hindi ka makalus thread.
At kung sa palagay mo okay na, o pwede mo na ngayon i-final yung higpit gamit itong impact wrench mo. Basta lagi nyo lang tatandaan mga boss, yung paghigpit nyo ng tornilyo, ayun ang pinakamahalaga. Wag na wag kayong kakalimot doon para hindi kayo magkaroon ng aksidente sa daan. Lalong lalo na itong gulong mga boss, yung mga nut nyan, dapat siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga nut nyan. Kaya ako naman yan nasasabi mga boss dahil na-experience ko yan sa mga nagdi-DIY, may mga nakakaligtaan talaga sila. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kung nakita nyo, chinek ko ulit itong pang-ilalim ng sasakyan ni customer. Okay naman, wala naman akong nakitang problema dito sa pang-ilalim niya. Maraming salamat.